Isang napakatinding babala mga kapatid mula kay US President Donald Trump. Pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa isang post mga tol, ito ang sabi ni US President Donald Trump. Basahin natin mga kapatid. The United States of America is in serious discussion with a new and more reasonable regime, no? So bagong regime daw to, no? Dito sa Iran, more reasonable daw, bago at more reasonable. Meron daw silang discussion to end our military operations in Iran, no? Great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, which is probably will be, mukhang alam niya na kung ano mangyayari, and if the Hormuz Strait is not immediately open for business, we will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, nako po, oil wells and Karg Island, and possibly all desalinations plant, which we have purposely not yet touched. This will be in retribution for our many soldiers and others that Iran has butchered and killed over the old regime's 47-year reign of terror. Thank you for your attention to this matter, President Donald Trump. Sabi niyang ganon mga kapatid ay nakikipagdiskusyon nga daw siya, no? At maganda ang progreso, sabi niya rito, great progress has been made, pero if for any reason, sa kung anumang kadahilanan mga kapatid, at hindi nila maabot etong kasunduan na to, which is probably will be, sabi niyang ganon, which is probably will be, no? Parang sigurado siyang talagang walang mararating etong discussion na to. Kasi nga mga kapatid, formal lang itinanggi at tinanggihan ng Iran etong sinasabi ng Amerika na discussion o deal, which is pag-uusapan din natin mamaya. Eto na mga kapatid yung babala, direktang babala ni US President Donald Trump. At kapag hindi daw nabuksan etong Strait of Hormuz, sabi niya ganon, we will conclude our lovely stay. Tatapusin na daw nila mga kapatid, no? Yung lovely stay nila, yung pag-i-stay nila dyan sa Iran by blowing sa pamamagitan ng pagpapasabog at completely at tuluyang sisirain nila mga kapatid yung mga electric generating plants, oil wells, and Karg Island, and possibly all desalinization plants which we have purposefully not yet touched. Sabi niya ganon. Yung talagang hindi daw nila ginagalaw ito mga desalinization plants na hindi daw nila ginagalaw. Ito na daw yung tatapos dito sa pag-i-stay nila sa Iran sa pamamagitan daw ng pagpapasabog diyan sa mga nabanggit niya mga tol. Ito yung kanyang direktang babala, no, dito sa Iran. This will be in retribution, sabi niya ganon, for our many soldiers and others that Iran has butchered and killed over the old regimes. 47-year of reigns of terror. No? Yan ang babala mga kapatid ni US President Donald Trump mga tol. Naku po, napakatinding babala nito mga tol. Ano ang inyong masasabi dyan? Habang niyanig naman mga kapatid ng mga pagsabog ang Tehran, habang tinanggihan ng Iran mga kapatid ang peace proposal ng US. Ito yung sinasabi ko mga tol, na opisyal na tinanggihan na mga kapatid ng Iran etong peace proposal ni US President Donald Trump. Kaya nga dun sa post ni Donald Trump, sabi niyang ganon, great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, which it probably will be, no? Sigurado na siya mga kapatid. Yun na nga, wawasakin daw nila mga tol lahat-lahat na dyan. So eto na mga kapatid, niyanig ng panibagong atake ng Amerika at Israel etong Tehran. No, etong balitang ito mga kapatid, Net25 News and Information, 16 hours ago pa lang to, panoorin natin.
Niyanig ng mga panibagong pagsabog ang Tehran. Formal ding tinanggihan ng Iran ang peace proposal ng Estados Unidos at tinawag itong biased. Di ba sabi 10 days tigil hindi mo naaatake ang Amerika, di ba? Hanggang April 6 yon mga tol. Pero March 31 today, niyanig ng mga panibagong atake ng US at Israel ayon dito sa title, no? Jonah Malari para sa Balita. Sa isang buwang digmaan sa Iran, sariwang airstrikes ang tumama sa Tehran linggo ng umaga kasabay ng sabay-sabay na mga pagsabog sa silangang bahagi ng lungsod. Samantala, target din ng US-Israeli strikes ang lungsod ng Bandar Kamir, malapit sa estratehikong Strait of Hormuz. So tumira ulit mga tol, no? Nag-strike ulit ang Amerika at Israel, no? Etong Amerika kasama. Ayon sa Iranian State News Agency, 5 katao ang namatay at 4 ang nasaktan ng tamaan ng Bandar Pier. Ang pinakabagong eskalasyon ay kasunod ng pagtanggi ng Tehran sa peace proposal ng US. Ayon sa Tehran, hindi makatarungan at hindi patas sa mga kondisyon sa nasabing mungkahi. Sa kabila nito, binigyang diin ng Iranian officials na bukas pa rin sila sa diplomasya kung babaguhin ang mga kondisyon sa proposal. So bukas pa rin naman daw sila sa diplomasya, sa pakikipag-usap, kung babaguhin ang mga kasunduan. Pareho silang may kapangyarihan mga tol kung pagbabasehan natin yung mga nangyayari ngayon. Kapangyarihan ang Amerika, kaya nilang wasakin itong Iran kung talagang ibubuhos nila ang buong military forces nila rito, which is unti-unti pa nilang ginagawa. Hindi pa rin sila nakakarating dun sa sukdulan mga tol, kasi alam naman natin yung capability ng Amerika pag umabot na sila dun talaga sa kaya na nilang manira ng lahat katulad ng ginawa nila sa Japan dati mga tol. Pero wag na natin pag-usapan yun kasi ayaw natin mangyari yun, yung tinutukoy kong yun. Ngayon, ang kapangyarihan naman ng Tehran ngayon o ng Iran is etong pagkontrol nila sa langis na kinakailangan naman ng buong mundo, which is nagkakaroon din ng pressure sa Amerika dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng petrolyo mga tol. Tuloy natin. Sa pagtindi ng karahasan at antala sa mga pag-uusap, patuloy ang pangamba na lalawak ang digmaan lampas pa sa gitnang silangan. Jonah Malari. Lagpas pa sa gitnang silangan, no? Lagpas pa rito sa Middle East, no? Wag naman sana, 'di ba? Wag naman sanang umabot pa doon sa sasali na yung iba pang mga bansa na hindi na talaga kabilang dito sa Middle East, 'di ba? O kaya yung etong mga Gulf states gumamit na rin sila ng puwersa militar nila at talagang makipaglaban na rin sila. Kasi ang mga sumali, mga katol, etong halimbawa, etong Houthi sa Yemen, di ba? Nagdeklara na sila na talagang official, sasali na sila dyan sa gera. So talagang palala ng palala, at sabi nga gano'n ni Donald Trump, kapag hindi nga daw na-reach, which it probably will be, sabi niya gano'n, eto na yung gagawin nila mga tol, no? We will conclude our lovely stay in Iran by blowing up and completely obliterating all of their electric generating plants, oil wells, and Karg Island, and possibly all desalination plants. Yung lumilinis ng tubig, di ba? Which we have purposefully not yet touched. Ano ang inyong masasabi rito mga tol? Comment kayo sa ibaba.